Mga kapatid, ang Quran ay hindi isang ordinaryong libro. Ito ay isang banal na pakikipag-usap, isang walang hanggang gabay at isang para sa inyong mga kaluluwa. Maligayang pagdating sa isang nagbabagong paglalakbay sa pamamagitan ng Quran, talata por talata. Sa pamamagitan ng Quran, bawat talata. Sa bagong sharing ito, ating aalamin kung kailan ipinababa ang bawat sura, ang nilalaman nito, ang kahalagahan nito, at ang karunungang nakapaloob dito. Matutuklasan ninyo kung saan at kailan ipinababa ang bawat sura, ang mga pangyayaring humubog sa mensahe nito, at kung paano nito binago ang buhay ng mga unang Muslim, at kung paano pa rin nito mababago ang buhay ngayon. Bakit tinawag na Al-Fatiha ang surang ito? Ang pangalang Al-Fatiha ay nagpapaliwanag sa gamit nito. Ang Fatiha ay nangangahulugang isang bagay na nagbubukas o nagsisimula ng isang bagay tulad ng isang libro, paksa o kahit ano paman. Kaya, ang Al-Fatiha ay parang isang panimula o pambungad. Ang Surah Al-Fatiha ay kabilang sa mga unang kapahayagang ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, ang mga sahih na ulat ay nagpapakita na ito ang unang kumpletong sura na kanyang natanggap. Bago ito, ilan lamang talata mula sa mga sura tulad ng Al-Alaq, Al-Muzammil at Al-Mudaththir ang naipahayag. Ang surang ito ay mahalagang isang panalangin na itinuro ng Allah sa lahat ng gustong matuto mula sa kanyang aklat. Inilagay ito sa simula ng Quran para turuan tayo ng isang mahalagang bagay. Kung gusto mo talagang maunawaan ang Quran, dapat kang magsimula sa isang mapagkumbabang panalangin sa Panginoon ng lahat ng nilikha. Ang pambungad na surang ito ay narito para hikayatin kang humingi ng gabay mula lamang sa Kanya na makakapagbigay nito. Kaya, itinuturo sa atin ng Al-Fatiha na ang pinakamagandang magagawa natin ay humingi ng tamang gabay, basahin ang Quran nang may tapat na hangaring malaman ang katotohanan at mapagtanto na ang lahat ng tunay na kaalaman ay nagmumula sa Allah. Kaya nambat mo siyang hilingan na gabayan ka habang sinisimulan mong basahin ang Quran. Inilalatag ng Al-Fatiha ang pundasyon ng pag-unawang ito na ang pinakamahusay na paraan upang simulan ang pag-aaral ng Quran ay ang pagbaling sa Allah, ang lumikha ng sansinukob, at humiling na magabayan sa tamang landas. Hinihikayat nito ang pag-uugali ng isang naghahanap, isang taong naghahanap ng katotohanan at kaalaman mula sa pinagmulan ng lahat ng karunungan. Ang kaugnayan sa Quran. Ang kaugnayan sa pagitan ng Surah Al-Fatiha at ng buong Quran ay hindi lamang isang panimula, kundi lubos na espiritual. Ang Al-Fatiha ay personal na panalangin ng isang alipin at ang Quran ang sagot ng Panginoon. Kapag sinabi ng isang mananampalataya, patnubayan mo kami sa tamang landas, sumasagot ang Allah sa pamamagitan ng Quran na sa madaling salita ay nagsasabing, ito ang patnubay na iyong hinihingi. Ang pinakadakilang sura sa Quran. Isinalaysay ni Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ituturo ko sa inyo ang pinakadakilang sura sa Quran bago kayo lumabas ng masjid. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ang Al-Fatiha, ang 7 talatang paulit-ulit na binibigkas at ang dakilang Quran na ibinigay sa akin. Ipinapakita ng hadith na ito na ang Al-Fatiha ay may napakataas na katayuan sa Quran. Walang kapantay sa ibang sura. Ang pakikipag-usap sa pagitan ng Allah at ng kanyang alipin. Isinalaysay ni Abu Hurairah, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah, hinati ko ang Fatiha sa 2 bahagi sa pagitan ko at ng aking alipin at makukuha ng aking alipin ang kanyang hinihingi. Kapag sinabi ng alipin, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, sinabi ng Allah, pinuri ako ng aking alipin. Kapag sinabi niya ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, sinabi ng Allah, dinakila ako ng aking alipin. Kapag sinabi niya, ang hari sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Allah, niluwalhati ako ng aking alipin. Kapag sinabi niya, ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong, sinabi ng Allah, ito ay sa pagitan ko at ng aking alipin at makukuha ng aking alipin ang kanyang hinihingi. At kapag sinabi niya, patnubayan mo kami sa tamang landas, sinabi ng Allah, ito ay para sa aking alipin at makukuha ng aking alipin ang kanyang hinihingi. Ipinapakita ng hadith na ito na ang Surah Al-Fatiha ay isang personal at direktang komunikasyon sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Allah. Dapat basahin sa bawat salat. Sinabi ng sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam,
Walang salat pa ang hindi bumasa ng pambungad ng aklat at ipinapakita nito na obligasyon ang pagbasa ng Al-Fatiha sa bawat rakaat ng salat. Kung nabuksan nito ang inyong mga mata, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dahil susunod, tatalakayin natin ang Surah Al-Baqarah na isa sa pinakamahaba at pinakamalakas na sura sa Quran. Nagpapatuloy ang paglalakbay.